Hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao and saan mang sulok ng mundo. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, and don't forget also to click the notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon po tayo ng mga samot-saring activity sa ating channel. Pag-usapan natin, mga kamunting tinig at lahat po ng mga taga-subaybay, ang pag-aalboruto ni Chavit Singson, na kung saan kumakalat po sa social media ang reklamo ni Chavit Singson na parang hindi na daw po siya kilala ng ating mahal na Pangulo. For the information of Chavit Singson, ang taong bayan ay nagtatanong, ano po ba ang interest ni Chavit Singson kung bakit niya po sinusuportahan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? At ano po ang nagtulak sa kanya? Mayroon pa ba siyang inaasahan na pabor na ibibigay sa kanya ng gobyerno? Mayaman naman ito, bilyonaryo naman ito. Nakapagtataka lamang po, mga kamunting tinig, ang reaksyon ni Chavit Singson. Ako bibigyan ko ng benefit of the doubt, no? Kung talaga bang si Chavit ay nagrereklamo na hindi na daw po siya kilala ng ating mahal na presidente sa kabila ng kanyang pagsuporta. Hindi din natin iniisip na talagang galing talaga sa kanyang bunganga yung mga ganyang klase mga sentimento. Pero ganun pa man, kung halimbawa galing sa kanya, magtatanong tayo, ano po ba ang dahilan kung bakit sumuporta si Chavit kay Pangulong Bongbong Marcos? Okay, aside sa may tiwala siya, aside siya kaya po ni PBBM na pamunuan ang bansa na sa paniniwala ni Chavit Singson. Ano ang nagtulak sa kanya? Bakit siya madismaya? Bakit siya mag-aalboroto? Bakit siya magpahayag ng mga ganyan? In fairness, tayo naman ng mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpapasalamat naman tayo kung mayroong mga grupo, mayroong mga individual na sumusuporta. Hindi naman natin kailangan ng suporta ni Chavit Singson para manalo ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Totoo lamang, kahit gaano pa kasuporta sa iyo ng mga businessman o mga mayayaman, mga bilyonaryo o anumang mga conglomerates dyan, o mga financier or whatsoever, kung hindi ka gusto ng taong bayan, wala pong mangyayari sa kandidatura mo. Kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit hindi siya suportahan ng mga negosyante, hindi siya suportahan ng mga malalaking tao sa lipunan, mahal siya ng taong bayan. Mahal siya ng mga Pilipino na gustong hindi maranasang muli ang malademonyong pamamahala ni Rodrigo Roa Duterte. At sa panahon noong 2022, yan po ay nagbukas sa isipan ng mga Pilipino na meron pong isang Marcos na magaling, na makatao, makabayan, makakalikasan, makadiyos at makabansa. Hindi lamang politisyan, kundi may kukonsidera na statesman. So ngayon, since pinag-usapan natin si Chavit Singson, ano ba ang dahilan kung bakit itong si Chavit ay sumusuporta sa mga kandidato? Ano po ang interest na gustong makuha ni Chavit Singson? So dapat, kung halimbawa hindi man ito totoo, no, na walang reklamo, na may reklamo pala itong si Chavit Singson, dapat magsalita siya. Dapat i-clarify niya to. So since nagrereklamo siya na hindi siya kilala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, itsapwera na siya. So ito ba ay hudyat na hayagan na itong magsuporta kay Sara Duterte, na kung saan ay napapabalitang tatakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa 2028 presidential election? Ang mga haka-haka na kumakalat sa social media sa pag-alburuto, pagrereklamo, pagkadismaya ni Chavit Singson di umano sa Pangulong Bongbong Marcos, hudyat na ba ito na ang isang Singson ay voluntaryo na o isa sa publiko na at lalabas na para ihayag ang kanyang suporta sa mga itinuturing
na kumakalaban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang gobyerno. So abangan natin kung anong klaseng Manong Chavet Singson ang lalabas sa publiko sa susunod na mga araw. Kung siya ba ay magpapahayag na against siya sa impeachment, against siya sa mga nangyayari kay Sara Duterte, na kung saan ay parang nagpapaawa sa taong bayan. Aabangan na ba natin ang statement ng isang Manong Chavet tungkol po sa naaawa din siya sa sitwasyon ni Rodrigo Roa Duterte? Kaya nga hinangaan si Chavet Singson dahil po sa kanyang mga prinsipyo, katulad ng paglaban niya noon kay former President Joseph Ejercito Estrada, na nag-star witness pa siya doon sa impeachment. At siya po kaya nga ang masasabi ko, kaya nga hinangaan siya, di ba? So ngayon, ang punto de vista natin dito is, bakit ito ngayon kumakalat sa social media? So kung hindi ito totoo na nagrereklamo si Chavet Singson kay Pangulong Bongbong Marcos na hindi na siya kilala despite ng kanyang pagsuporta, so ibig sabihin may gustong sumira kay Chavet Singson. Wala namang silang dapat ikasira kay Chavet Singson. Unang-una, hindi naman yan nag-iingay sa politika. Talagang hindi ko nakikita na mayroong sisira kay Chavet Singson dahil solid na yung kanyang political foundation sa lokal di ba? Tayo lang bilang PBBM supporter at nagmamahal sa ating Pangulo, hindi maganda sa tingin ng mga walang alam na, ay, tingnan mo, nagalit na naman si Chavet sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, may something talaga. So, ako naman, walang dapat ikasama ng loob si Chavet kasi bukal man kaya sa loob ang kanyang suporta kay PBBM. Bukal man kaya sa loob niya ang suportahan ng gobyerno. So, bakit ngayon may mga balita, may mga kahaka, may mga speculations kumakalat sa social media na ito ay nadismaya at hindi na daw po siya kilala ng ating mahal na presidente. So, tumakbo ka mang mayor. Ano pala ang gusto mo? Kailangan i-appoint ka sa gabinete? Kailangan may mga pabor ka sa negosyo mo na dapat makuha sa administrasyon na ito? Susuporta kayo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos pag hindi po maibigay kung ano yung mga gusto ninyo na may kinalaman po sa personal interest ninyo sa inyong mga negosyo or whatsoever, magagalit na kayo. So ano pala yung gusto nyo? Dapat kailangan dalahin kayo ng Pangulo sa kanyang mga lakad, sa mga ipakilala kayo. You can do it on your own. Makapangyarihan na kayo. Ang dami na ninyong hawak na mga negosyo. Dapat kasi, prangkahan na istorya, Manong Chavet, kung ayaw mo sa Pangulo, wag kang sumuporta, pero yung magbitaw ka pa ng mga salita. Pero ito, Manong Chavet, dapat i-clarify mo ito kasi maraming nagmamahal sa iyo ng mga loyalista, maraming nagmamahal sa iyo ng mga maka-PBBM, maka-Marcos maliban kay Amy, dahil nakikita naman namin ang suporta mo sa administration. Pero kung dapat pasinungalingan mo to kung hindi ito totoo, kasi alam mo naman, Mr. Chavet Singson, pagdating po kasi sa social media, may mga bagay na talagang kailangan i-verify. At kung hindi naman po totoo na sinabi ninyo na nadismaya kayo, na kung baga ay hindi ka kilala ng Pangulong Bongbong Marcos, dapat i-clarify mo ito sa media. Dapat sabihin mo, hindi po totoo yan, gawa-gawa lang po yan, kahit kailan ay hindi po ako tatalikod sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dapat you issue a statement para at least ang tao hindi po mag-isip ng kung ano-ano, dahil sumuporta kayo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil may hinihintay kayo na kapalit. Yun kasi yung dating, Yun kasi yung dating. Sa mga nagmamahal kay Chavet Singson, I understand yung feeling ninyo na
masaktan kayo kapag meron pong mga vlog or topics na dinidiscuss ang inyong Manong Chavit Singson. Hindi lang naman kayo ang humanga sa tao na ito di ba? Pati ako rin. Pero bakit ko ito pinasadahan? Dahil kung ayaw ninyo na ngayon magsuporta sa Pangulo, dapat maging vocal kayong supporter ng kumakalaban kay PBBM. Pero kung pula sa puti kayo at gusto nyo lang bumaliktad ng suporta, gusto nyo lang suportahan si Sara, bakit nyo pa idamay si PBBM? Bakit idamay nyo pa yung suporta nyo sa kanya noon? Bakit kailangan pang sabihin ninyong dismayado kayo? Bakit kailangan pang ipangalandakan na hindi na kayo kilala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? Ang dami dyan na kumakalaban kay PBBM. Ngayon, lumalapit kay PBBM. Kayo, lumalayo kayo sa pamamagitan ng ganyang klaseng mga intriga. Kaya ang taong bayan katulad ko makapagsabi, ano kayang hinintay ni Chavit Singson na pabor na ibigay sa kanya ng administration na hindi na ibigay, kaya nag-aalboruto siya? Meron ka pa bang gustong ibigay sa iyo ng gobyerno? You can do it with your own. You can close a deal as far as your business is concerned. So hindi na kailangan pang ang gobyerno diyan para ipakita na sinuportahan ito si PBBM, dapat kailangan bigyan natin ito ng pabor. Ang administration ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman pabor-pabor. Kahit nga kalaban ng Pangulo, kung nakita ng Pangulo na may potential, aalokin niya ng posisyon because unity ang essence ng liderato ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nakapagtataka na susuporta na kayo pa ang madismaya sa punto na ito na wala na pa kayong dapat ikadismaya. Correct? So, yan lang ang gusto kong sabihin, na kumakalat sa social media ang reklamo ni Chavit na hindi na daw po siya kilala ng ating mahal na Pangulo. Dapat, kay Chavit Singson, kung kakalas ka sa pagsuporta mo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, huwag ka nang magdahilan. Diretso mo na. Wala pong pupigil sa'yo kung suportahan mo ang mga Duterte sa punto na ito. You know already what is wrong and what is right, what is righteous decisions or not righteous decisions. Okay? Kaya wag niyong gamitin ang Pangulo sa talagang immature statement ninyo. But, again and again, I will give benefit of the doubt to Chavit Singson. As far as, na-discuss ko lang to dahil alam nyo kung bakit, isa din ako sa kumanga sa tao na ito. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na kahit kakalas ka, si PBBM ay si PBBM. Hindi po nakasalalay ang tagumpay ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa iyo, Chavit Singson. Kaya huwag kayong mag-altang pag hindi kayo susuporta, mapipilayan ng administration. Hindi. The backbone, the very foundation, which is very solid of Marcos administration is the will of the people. The support of the Filipino majority. At yan ang dapat ninyong tandaan. Kaya kung kayo po mga businessman dyan, mag-withdraw kayo ng suporta sa ating mahal na Pangulo, kayo po ang lugi. Alam nyo kung bakit? Alangan naman na susuporta kayo sa gustong sirain ng gobyerno. Di ba? Aalis kayo sa suportahan nyo kay Pangulong Bongbong Marcos tapos susuportahan nyo ang gustong sirain ng gobyerno. That is what we call immaterial, irrelevant decisions and not logical. So therefore, that's illogical decision. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Nagsasabi, maraming salamat mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.